Praise God. Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi partner, yung sunod kong palakpak, para kay Jesus na talaga. Okay. Good morning. At masaya po ako na makita uli kayong lahat. By the way, sino po yung mga new friends natin? Yung mga first time mong nakarating dito sa JA1 San Jose. Meron po ba? Ayan, meron. Can I see your hands? Ayun, welcome po. Dito po sa site na ito, meron po ba? Ayan, welcome po. Okay. We're so happy to see you. At mamaya po ay merong simple token ang mga taga-new friends po natin dyan. Para po sa inyo at sa nag-invite po sa inyo. Ayun. Para po doon sa hindi nakakaalam, ang mga new friends po ay laging may burger. Tama ba? Burger nga ba binibigay nyo? Oh, may burger po. At yung nag-invite, lagi din siyang may burger. Kaya tuwan-tuwa si Sistina, laging maraming burger si Sistina. Oo. Diba? Kaya, pagka may blessing yung new friends, may blessing din yung nag-invite. At naniniwala po ako, mag-a-upgrade yan. Sa mga bandariyan, hindi lang burger yan. Ano? May kasamang tissue. Okay. May mga paborito po tayong verses. Diba? Sino po rito yung pwedeng magsabi o magbigay ng paborito niyang verse? Ayan, paborito daw ng mga ng life group na ito ni Sis Agnes. Jeremiah 29:11. Matthew 6:33. Brother Ray? John 3:16. Madami yan. Ano? Meron ding ang paborito ay Matthew 4:4. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Diba? Sa bahaw din daw at saka sa Rico. But anyway, marami tayong mga paboritong verses pero kagaya nga nung unang-unang nabanggit, ang daming may paborito ng verse na yan. And that is Jeremiah 29:11. Kung paborito mo talaga ang verse na yan, pwede ko bang marinig sa iyo kung ano nga ang nilalaman niyang Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Wow nga naman. At yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Pinamagatan ko pong Jeremiah 29:11, a closer look. Ano nga bang meron dito? For a very long time, naririnig na natin ito na papag-usapan, pero hindi naman masamang balikan. At naniniwala po ako na ang Diyos kung mangusap, laging bago, laging sariwa. Amen? Kaya miski pa sabihin natin napakaalam ko na yung verse na yan, hayaan nyo po na sa biyaya ng Diyos, mangusap pa rin siya kahit dito sa verse na alam mo na. But before that, let's pray. Father, we thank you for this wonderful day na ipinagkaloob nyo po sa aming lahat. Thank you, Lord, sa biyaya na makapag-Sunday service. We praise and glorify your name. We honor, we adore you. And Lord, we ask forgiveness sa mga nagawa po naming kasalanan. Cleanse us with your blood. And thank you, Lord, for the grace of forgiveness. We receive it in Jesus' name. O dear Holy Spirit, ang dalangin po namin, kayo po ang magturo. Pumalagit na po muli kayo sa amin, kagaya ng ipinangako po ninyo o Panginoong Jesus, na 2 o higit na nagkatipon sa ngalan mo, ikay nasa kalagitnaan nila. We welcome you. Dwell upon our needs. We need you. Teach us. Reveal unto us ang mga mensaheng gusto nyo pong marinig namin. And from this wonderful verse, Jeremiah 29:11, muli po, mangusap kayo sa amin. Turuan nyo po kami. Ipaalala nyo po ang mga dapat naming maalala. Ipaunawa nyo po ang dapat naming maunawaan. Ayaw po naming makarinig ng mensahe mula sa kapwa-tao namin. Gusto naming makarinig ng mensaheng nagbubuhat sa iyo. Lord, gamitin nyo po ang inyong lingkod. Itago nyo po ako sa inyong likuran. Kayo lang po ang makita. Kayo lang po ang mahayag. Kayo po ang mangusap. Wala po kayong lalampasan sa umagang ito. Lahat kakausapin mo, Lord. Lahat hipuin nyo po, Lord. Lahat pagpalain ninyo ng inyong salita. We are declaring
your victory alone, O Lord Jesus, and the defeat of the enemy in Jesus' name. And we pray na ikaw lamang, O Panginoong Jesus, ang siyang maluwalhati, mahayag, makilala, mataas, maparangalan sa araw na ito, sa umagang ito, at sa lahat ng pag-uusapan namin. Thank you so much, Lord. We dedicate to you this day. Be blessed, O Lord. At bunga na lang po nun, mapapagpalang lubos din ang iyong mga anak. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. Once again, tingnan natin, Jeremiah 29:11, ang sabi po riyan, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ayan. Ito po ay part 1, and God willing, next Sunday po ay itutuloy natin yung part 2. Pinaunahan ko na kayo ha. Baka kasi sabihin nyo, ay bitin, may part 2 po yan. Okay. Himayin natin. Number 1, for I know. Everybody say, for I know. Again, in Jeremiah 29:11, ang intro ni Lord sa verse na yan, for I know the plans I have for you. Church, si Lord po ang nakakaalam. At dahil si Lord ang nakakaalam, marapat lamang na kay Lord mo alamin. Para maunawaan ang plano, kailangang kilalanin ang nagplano. Ang nakakalungkot po, marami ay interesado sa magandang plano, pero hindi interesado sa nagplano. Sino rito ang gusto mong mangyari sa iyo yung promise na yan? Na yung plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future, ay maranasan mo. At marami gusto yan. Marami gustong maranasan niya ang planong iyon ng maganda ng Diyos. Everybody say, marami ang interesado sa magandang plano. Kaya nga lang, ang nakakalungkot, hindi lahat o hindi marami ang interesado sa nagplano. At tumahimik ang buong kalawakan. Diba? Most of the time, tayo po ay excited sa gain. Tayo po ay excited sa mga mararanasan. But we're not that excited doon sa nagbigay o magbibigay. Nakakalungkot po yung isang sitwasyon na you're so excited on what you will receive, and right after getting what you want, ay iniwan mo na yung nagbigay at in-enjoy mo na the rest of your life doon sa ibinigay, and you neglected the one who gave. Nakakalungkot po. Pero yun nangyayari. Pastor, maganda ang plano ng Diyos sa akin, pero ba't di ko maintindihan? Sino nakapagtanong na rin noon? Lord, sabi mo maganda ang plano mo, pero ba't di ko maintindihan? Lord, sabi mo maganda ang plano mo, pero ba't di ko makitang maganda? Diba? Isa ang sagot dyan. Dahil hindi mo pa lubusang kilala ang nagplano. Samantalang, kung kilala mo ang nagplano, at unawa mo na anumang salimuot ng intro niyan, dahil mahal ka ng nagplano niyan, alam mong ang dulo niya ay maganda pa rin. At makakapagtiwala ka. Alam niyo po bang yung love and yung trust ay mga byproduct na lamang o mga resulta na lamang kapag una mo munang nakilala yung person whom you love and whom you trust. Dahil hindi mo pagkakatiwalaan ng hindi mo kilala. Dami kayong scammer ngayon. Are you there? At alam niyo ba kahit sa love life may scammer? Ang hirap mahalin ng di mo kilala. Pero may paulit-ulit ko nang sinasabi, hindi po, si pastor po ay hindi naniniwala sa love at first sight. Hindi po ako naniniwala dyan. Attraction at first sight, pwede. Na-attract ka, attracted ka, baka ganda, baka pugi. Pero yung love agad, agad-agad. Ano?
Kaya yung mga kapwa po ni pastor na nambobola noon, umamin na tayo. Kung bumenta yan noon, ngayon di na. Alam mo that, I love you. I knew I love you before I met you. Oh, lalo na yun. Lalong malala yun. At ang naniniwala naman doon, uto-uto ka. Sorry for the word. Alam ko mahal na kita bago pa kita nakita. Paano yan? Okay. Saan alam nyo? Kaya matitibay ang relasyon noon kahit fixed marriage. Alam niyo yung fixed marriage? Di ba nung mga unang panahon gayon? Yung mga magulang na nagkasundo. Paray, oo nga paray. Ay paano? Dalaga ng iyang aking anak. Oo nga binata ng anak ko. Ay paano? Di kakasal na natin sa katapusan. Okay. Sige, saan? Doon sa bahay ninyo. Okay, magdadala ako ng ano. Oh, tas iyon na. Unang pagtatagpo ay kasala na. Katindi ano? Pero anong mapapansin nyo? Bakit mas marami ang hiwalayan ngayong mas malaya ng pumili ng partner ang tao? Bakit? Kasi po noon, bagamat hindi nila pinili ang partner nila, pero nag-commit sila. Samantalang ngayon, dahil ang mga relationships ay nakabase sa emosyon at hindi sa commitment, pag nagbago yung emosyon, hiwalayan na. Ang hirap o nakakalungkot kaya kapag ang sitwasyon sa relationship ay yung pag may hindi na pagkasunduan, agad na ang sasabihin ni siya, hiwalayan na. Kahirap kaya nung gayong sitwasyon. Nakakatakot yun. Walang security yung hindi ganyan. Dun sa kanyang partner na agad na hiwalayan ang gusto. Pero this is my point. Church, hindi mo pagkakatiwalaan ang di mo kilala. Hindi mo masasabing may love ang hindi mo kilala. Pero kapag nakilala mo na at nalaman mo na yung taong yon o yung person na yon, punong-puno ng pag-ibig sa iyo, concerned sa iyo, nakilala mo na talaga na wala siyang ibang masamang intensyon sa iyo, doon pa lang magsisimula ang trust. Are you there? Doon ka pa lang talaga magtitiwala. Tama ka? Nag-a-agree ka kayo sa akin? Doon pa lang kayo magtitiwala. Doon pa lang kayo makikinig. Kaya napakahalaga po na pagdating sa magandang plano ng Diyos, alamin mo muna at kilalanin mo kung sino nagplano para mapagkatiwalaan mo na maganda talaga ang kanyang plano. Kailan pa gayang verse na iyang? Tanungin ko nga kayo, kailan mo pa naririnig ang verse na yan? Kailan mo pa nalaman ang verse na yan? Kailan mo pang nakikita lagi ang verse na yan? Napakatagal ng panahon, kahit wala pang social media, nababasa mo na yan, nakikita mo na yan. Pero bakit kahit pa nagsusumigaw for a very long time na ang plano ng Diyos sa iyo maganda, ba't di mo mapagkatiwalaan? Dahil di mo kilala ang nagplano. Dahil mas interesado tayo sa magandang plano, dumive na agad tayo sa magandang plano, samantalang hindi mo naman maintindihan. Ano ba, Ray? Sabi maganda daw ang plano, bakit di ko maintindihan? Ba't parang hindi naman maganda? Ba't parang ang pangit? Ba't nasasaktan ako? Ba't nalulungkot ako? Ba't nahihirapan ako? Eh, alamin mo muna, ano bang intensyon? Ano ba ang nasa puso nung nagplano? Para maunawaan mo, para mapagkatiwalaan mo. Hindi maintindihan ng plano kasi hindi kilala ang nagplano. Proverbs chapter 9 verse 10, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding." Everybody say, gusto kong maunawaan. Kung gusto mong maunawaan, kailangan mo ng katalinuhang galing kay Lord. At ang wisdom, or ang godly wisdom ay nagsisimula lang daw kapag nagkaroon ka na ng banal na takot o pagkakilala kay Lord. The beginning of wisdom is the fear of the Lord. So kung hindi ka pakatakot kay Lord, wala ka pang paggalang kay Lord. Okay, babalansihin ko yung fear of the Lord ha. Yung iba kasi ang pagkaintindi niyan, takot sa Diyos. Takot bakit? Takot maparusahan. May love ba doon sa gayon?
Parang walang love dun eh. Yung kaya ka lamang magsasubmit kasi takot kang maparusahan. Ang ibig sabihin po ng fear diyan ay reverence. Paggalang. May galang. Diba? Yung mga anak, gumagala, sumusunod ka sa magulang mo, hindi dahil sa takot ka lang maparusahan, kundi dahil ginagalang mo sila. At yung galang na yun, niresulta na lamang ng love mo sa kanila. Yan ang ibig sabihin po ng the fear of the Lord. So kung lilinawin natin, ang ibig sabihin po ng verse na yan ay yung paggalang sa Diyos, pagkilala sa Diyos, sa pagkilalang dapat lamang para sa Kanya, ang simula ng karunungan. Mauunawaan mo, masasakyan natin ang plano ni Lord kung uunahin mo munang kilalanin siya. Ayan. Bakit mahalagang unahing kilalanin ang Diyos? Unahing kilalanin ang nagplano bago ka sumakay at mag-enjoy do sa plano. Kung unahin mong kilalanin ang nagplano, di mo na pahihirapan o di mo na kailangan pahirapan ang sarili mong unawain ang plano sapagkat siya na mismong nagplano na ang magpapaliwanag nito sa iyo. Okay? Gusto ko po yan. Sino rito yung gusto din niyang maunawaan ang plano ni Lord sa kanyang buhay? Kasarap kaya nung may clue ka, no? Kasarap kaya nung, halimbawa, ikaw ay senior high, ay malalaman mo na kung ano ang plano ni Lord sa iyo para alam mo na kung kukunin mong kurso. O, elementary pa nga lang, mas maganda na di ba? Kasarap nung, alam mo na kung sino ang potential partner in life in the future para hindi ka na magpapakagastos doon kay ating maganda, yun naman pala hindi siya. Diga? Oh. Sayang ang bulaklak. Sayang ang pa-chocolate. Diga? Oh. Sino rito yung ang dami mong nagastos, hindi naman siya nakatuluyan mo. Diga? Oh. Meron din relate na relate. Oh. Sa laki daw ng nagastos, sabay yung pala na may hindi rin. Samantalang, kung magka-hint or clue ka man lang, iba-iba. Negosyo, sa daming sinimulaan, laki ng naubos. Samantalang kung magkaka-hint ka na agad kung alin ang talagang para sa iyo, di iba-iba. Are you there? Diba? Ang dami kayang major decisions in life. Ang dami rin nating failures kasi wala tayong idea kung ano ang sukdulan at perpektong plano ng Diyos sa buhay natin. Samantalang pwede pala naman nating malaman. Sino interesado? Sa nagplano? Diba? Ibang amen nyo? Pastor, gusto ko po talaga yan. Gusto ko mainunawaan ng plano. Ipauunawa sa iyo ang plano kapag naging una ka munang interesado sa nagplano. Sige po, wala na akong choice. Huwag gayon. Sige po, gusto ko po malaman. Gusto ko po makilala ang nagplano. Paano kilalanin na nagplano? Di ba Jeremiah 29:11 yan? Basahin natin yung mga susunod na verses. Jeremiah 29:12-14. In those days, when you pray, I will listen. If you look for me wholeheartedly, you will find me. And I will be found by you, says the Lord. I will end your captivity and restore your fortunes. Sabi ko, malamang maraming may favorite sa Jeremiah 29:11, pero hindi pamilyar sa verses 12, 13, and 14. Bakit hindi pamilyar? Sa Facebook nagbabasa, hindi sa Bible. Rico. Paano kayo kilalanin na nagplano? Si Lord na rin na nagsabi diyan sa mga sumunod na verses. Una, in those days when you pray, I will listen. So number 1, you pray. You want to know God? Talk to God. Paano ba makikilala yung isang tao? Kausapin mo. Hindi mo naman pwedeng tititigan mo lang at, hindi, kilala ko na talaga si Sister Tina. Tinignan ko lang, kilala ko na yan. Di ka sure? Kausapin mo. At nung kinausap na, akaw ay maghapunan, walang agwatan.
Oh. Ngayon, kilala mo na si Sistina? Oo, kilala ko na. Oh. At yan ay mga life group. Sino mga ka-life group niyan? Si Sis Agnes, si Sis Lo. So, kaway talaga. Sa sarap ng life group na mga yan. Life group baka mo! Saka, gusto ko rin isingit, church, ang life group po, hindi pang young people lang. Akala kasi nung iba, pang youth lang ang life group. Pag merong nagsasabi rin ang life group ay pang youth, ikay papakita ko sa inyo sina Sis Tina, sina Sis Lo, sina Sis Agnes, sina Sis Lenny, sina Sis Gina. Kawit talaga. Oh. Sino? Magsisimula na kami sa Waybase. At talagang ako'y nag-aalangan na ako eh. Kada may nagre-report sa akin ng life group ninyo, sari-sari na ang ginagawa niyan eh. Magsisimula tayo sa Waybase. Sa Waybase tayo, ha? Re-remedyo ka na habang baka ika naman eh. Wala akong swerte sa babae. Hindi, cut. Okay. Thursday. Repeat ka sa akin mamaya, ha? Okay. Kasaya ng life group. Ini-imagine ko yung sa Webes na yun eh. Magsusumba. Ay, talaga. Kagulo sa plaza yan. Yan eh. Diyan kayo makakakita na na-exercise ang katawan, na-exercise din ang bibig. Saya niyan. Ako excited yan. Sino magtuturo sa inyo? Ba't ganyan tingin nyo sa akin? Dito lang ako magtuturo ha, hindi sa Zumba. Maawa kayo. Si Pasnakes. Saan tatayo yan sa may fountain? Ayos. Parang gusto kong pumunta ng Thursday. Okay. Tuloy, yung bangay. Paano daw makikilala si Lord? Talk to Him. We pray. You pray. Question. When was the last time that you prayed? Kanina po, bago mag-church, humingi po ako ng tawad. Ayos siya. The next question is, when was the last time na nag-pray ka na wala kang kailangan o wala kang inihingi, kailangan ihingi ng tawad? Yung nag-pray ka lang simply because you just want to talk to Him. Nag-pray ka dahil gusto mo lang kausapin si Lord. That's all. Alam niyo, ang dami kong narinig ng mga testimonies ng mga taong walang kaibigan nung una. Yung hindi sila accepted. Yung, alam niyo na ibig sabihin, walang masyadong nakikipagkaibigan, hindi masyadong dahil may mga problema sila. It could be yung kanila itsura, o baka meron silang mga physical problem, etc. At yun yung mga pagkakataon na nung walang kumakausap masyado sa kanila, si Lord ang kinakausap nila. At nakabuild sila ng malalim na relationship kay Lord. At ngayon, grabe, ang titindi ng mga taong yun at ang titindi ng ginagawa ni Lord sa kanilang buhay. Dahil nung mga time na walang interesadong makipag-usap sa kanila, kay Lord sila nakipag-usap at nireveal ni Lord ang sarili niya sa mga taong yun. I knew a man na mahabang panahon, lalo na simula pagkabata niya, si Lord ang lagi niyang kinakausap. Dahil wala masyadong nakikipag-usap sa kanya. Siguro dahil siya na mismong umiiwas, dahil siya po'y utal. At mula noon, laging si Lord ang kinakausap niya, And God revealed Himself sa taong yon mightily. At napakatindi po ng ginagawa ng Diyos ngayon sa kanyang buhay. And you know who's that man? It's Reb Ito Inandan of JA1 Rosario. Siya po'y utal noon. At hindi ho mag-preach noon, utal pa ho yung lagay na yon noong. God moved in his life. Bakit ko ito kinukwento sa inyo? Gusto ko makita ninyo the power of prayer, the power of constant, healthy communication with God. You want to know the plans of the Lord for you? Talk to Him. At ipapakita at ipapaalam niya sa iyo kung paano. Diba? Pastor, paano po dumating sa punto na si Rebito ng JA1 Rosario? Grabe ang tindi ng paggamit ng Diyos sa kanyang buhay at ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. He simply talked with the one who made the plans. Sabihin mo nga sa iyong katabi, wag laging interesado lang sa plano. Kausapin mo rin ang nagplano.
Alamin mo ang detalye. Bakit? Siya lang naman makakapagturo sa inyo niyan eh. Siya lang naman talaga makakapagpaunawa sa inyo niyan. Kung meron man ho nagpaplano rito that after service, kakausapin niyo ako, tatanong niyo sa akin, ano ang plano ng Diyos sa buhay ko? Baka kulitin lang kita at sabihin ko sa iyo, patingin ang palad mo. Anong tawag sa inyo, pastor? Di kayo huwag daw magpapahula, magpipiho. Saan ko kasi, kailan ko kasi sinabi yun? Midweek ga? Midweek? O, yung mga, ano yung pastor? Hindi ko masakyan. Midweek service, every Wednesday, 6 p.m. Diba? Ako, kasaya din, midweek service. Okay. So pray. What else? Look for Him wholeheartedly. Yung iba ang hinahanap ay yung magandang mangyayari sa buhay niya. Inaalam yung magandang plano ng Diyos. Samantalang ang instruction ng Lord, pray, tapos pangalawa, hanapin niyo ako. Ano nga sabi doon sa verse 13? If you look for me wholeheartedly, you will find me. I will be found by you, verse 14, says the Lord. At ano mangyayari? I will end your captivity. Everybody say captivity. Ano ba yung captivity? Pagkabihag. Alam niyo ba maraming tao ngayon ay bihag ng kasalanan, bihag ng bisyo, bihag ng mga kahapong nagdaang ayaw mo nang balikan pero nananatili ka pa rin dyan. Marami ho ang captives, marami ang bihag. At ano pa? I will end your captivity and restore your fortunes. Ipanunumbalik ng Diyos kung ano man yung mga nawala sa iyo. Dahil na rin sa pagkabihag mo. But those things will only happen if you will look wholeheartedly for God. Kaya nga ang number 1, hanapin mo at ang una mong kilalanin yung nagplano. Kasi baka mag-jump ka na agad sa plano, ang problema, hindi mo naman masakyan yung plano dahil di mo kilala yung nagplano. Are you there? Sino rito yung nakasama na sa lakad ng may lakad? Maraming gayon, yung mga, ang tawag doon? Amuyong? Yung mga lagi na lang sabit ng sabit sa lakad ng may lakad. Meron akong side message dito ha, side lesson. Pag ikaw ay in-invite, at sinabi sa iyo ikaw ay invited, hindi nangangahulugang may lisensya ka na rin to invite other people. Are you there? Mamaya kasi baka may mag-invite sa iyo, kasalan, handaan, o kung ano man. Nung sinabi sa iyo, invited ka, hindi sinabing mag-invite ka pa. Okay? But ito'y tinuturo ko rin, ay iniiwasan kong kayo mapahiya. Meron kasing mga host na, siya sige nariyan na kakahiya naman, kakaawa naman. Meron din namang very strict. Ay, wala po kayo. Wala po talaga kayo sa listahan. Sorry po. RSVP po ito. Ay, gayong ga, paano? Ay, taga Tuwe, Batangas. Ay, ang handaan ni dito sa San Jose. Paano yan? Di haharap. Yung in-invite mo, yung kinalikar mo, titingin ngayon sa iyo. Ikaw naman makikipagtitigan ka doon sa sa may paokasyon ni naro sa loob, ang katitigan mo yung bantay, wala yung pakialam sa iyo. Mapahiya ka na. Ikaw naman nagdulot niya sa sarili mo Okay, paano gagawin mo doon? Didalhin mo diyan sa Aqua Marine, bahala ka na. Pero this is my point. Okay? Pag ikaw ay in-invite, hindi ibig sabihin mag-invite ka pa. Gets natin? Kaya pag may mga events, may huwag kang manghihila ng iba. Nagkakagulatan Halimbawa, eksaktuhan lang sa sasakyan, may hinila ka, pagkakalaki pa. Ay, sabi siya, isiksik yan. Baka naman po pwedeng isiksik na. Hindi lang masabi sa iyo na, hindi pang siksik yung isinama mo. Sorry ha, I have no intention na maka-offend, Pero, I'm telling this because I love you. Sinasabi ko po ito sa inyo dahil mahal ko kayo. Ayaw ko kayo mapapahiya pag naroroon na. Are you there? Ano pa? Pag ikaw ay nakarinig ng mga punsyonan, handaan, lakaran, at narinig mo lamang pero hindi ka in-invite, kang tatampo. Bakit?
Unawain mo na lang. Malay mo, gay limited talaga. Akala ko friends niya rin ako. Friends ka naman din. Oh. Talaga lang, hindi uubra na ang budget nung nagpahanda. Pwedeng gayon. Pwede rin namang hindi ka talaga feel. Kahirap din naman nung ipipilit mo sarili mo. Tapos pagdating mo doon, ipaplastiking kalaang. Are you there? Ay talaga naman, yain na ako plastikin. Ako naman humidala rin plastic. Sharon pala. Okay. Another tip, bago ako mag-proceed, narinig mong may okasyonan, hindi ka in-invite, tapos nung malapit na ini-invite ka na, anong gagawin mo? Ala, hindi ako in-invite nung una. Yain, tampo pa. Oh. Kasi pwede namang hindi ka kagad naalaala. Oh. Ngayon naalala ka na, meron nga akong kilala, ninang nga, ay nakalimutan pa. O, kita nyo yan, ninang na, nakalimutan pa. Ikaw pa namang guest ka pa lang. Di ba? Ala, hindi talaga ako priority. Pang ano lang ako, panakipbutas lang ako, baka may mga hindi makakarating. Baka may hindi makakarating, kaya ako ang ipananakip. O, sa dami-rami ng tao sa Pilipinas, sa dami-rami ng tao sa mundo, ikaw ang napiling panakipbutas, ba't di ka pa magpasalamat? Gusto rin lang naman nating maging masaya ang buhay na ito. Laging piliin mo kung ano yung maganda, think positive, huwag laging nega. Okay. Enough for that. So, ano kailangan gawin? Kilalanin ang nagplano. Psalm 143 verse 8. Tulungan niyo po ako magbasa. 1, 2, 3. Basa. Let me hear in the morning of your steadfast love, for in you I trust. Make me know the way I should go. For to you I lift up my soul. Ano sabi ng psalmist? Hayaan niyo, Lord, marinig ko. Marinig ko in the morning. Ang pangtungkol sa pag-ibig mo. At ano pa sabi niya? Dahil sa iyo ako'y nagtitiwala. Nakita ninyo? Love muna bago trust. Make me know the way I should go. Ano magiging resulta? Ipaalam daw ni Lord sa kanya, the way I should go. Ano ibig ko sabihin diyan? Kanina prayer, ano pa yung susunod? Listen to the word of God. Listen to God. Pag nag-pray ka, natural walang nasagot. Sino rito yung nagtatampo kay Lord? Ako na may imik ng imik, si Lord na may hindi na imik. Gusto mong umimik si Lord sa'yo? Hirap iyang gusto mo. Pag mayroon ho ditong naimik si Lord sa iyo, kausapin niyo ako after service ha. Sisiguraduhin natin si Lord. Ano pa? Kaya maganda po ito. Dahil ito isa rin sa paraan para makilala mo ang nagplano. Paano? Listen to the word. Listen sa salita ng Diyos. Pwede bang kamayan mo muna yung katabi mo, sabihin mo, partner, congratulations. Kasi andito ka ngayon at nakikinig ka ng word ni God. Diba? Alam niyo po sa isang relationship, hindi pwedeng one way lang ang communication. Wala pong nag-grow na relationship kapag yung lalaki lang ang imik ng imik o yung babae lang ang imik ng imik. Kailangan, parehas yan. Hindi ko naman sinasabing sabay. Mahirap din naman yung sabay. Mahirap din naman yung palakasan ng buses. Palakatan, ibig ko lang sabihin, kailangan, healthy yan, give and take yan, nagkukwento yung isa, nagkikwento rin yung isa. Hindi naman puro, kilala na nung isa, yung isa walang ka-idea doon sa partner niya. Bakit di nagkukwento? Kamusta gayang iyong girlfriend? Maganda. Tapos, sabihin mo naman, tell me about her naman. Maganda. Bakit maganda lang ang alam mo? Yan lang ang nakikita ko hindi naman nagkukwento. Kahirap naman ng gayon. Gayon din po kay Lord. Si Lord po, alam niyo po ba, na kapag nananalangin ka, nakikipag-usap ka sa Diyos, ang Diyos sumasagot? Sino naniniwalang ang Diyos sumasagot? Narinig mo? Kasi ang sagot ng Diyos ay nasa love letter na niya na ipinagkaloob na niya sa atin mahabang panahon na ang nakakalipas.
kagaling naman ni Lord. Ngayon ko itinanong, nasabi na niya ang sagot. Have you heard the verse that says, hindi mo pa hinihingi, ay alam na niya ang hihingin mo dahil alam na niya ang kailangan mo? Yun. Kaya let's read the Word and let's hear the Word. Kaya ako po'y natutuwa na kahit ang panahon ay medyo maulan, ay nandito kayo, hindi kayo natakot sa ulan. Diba? Sige, palakpakan natin si Lord sa inyong mga buhay. Alam ko, karamihan dito, galing pa sa mga bukid-bukid, diba? Pero, nandito po kayo, biyaya ng Lord. Yung iba, hindi naman lahat dito may sariling sasakyan. Yung iba, commute lang. Pero, kita po ng Diyos ang inyong effort. At di kayo natakot sa ulan. Okay. What else? Psalm 119:105. Your word, everybody say your word, is a lamp to my feet and a light to my path. Gusto mong maunawaan ang plano ng Diyos? Gusto mong i-guide ka ni Lord sa plano niya sa'yo? Know His Word. Diba? Kailangan mas familiar tayo sa mga linyahan ni Lord. Yung iba kasi mas familiar sa linyahan ng mga paboritong karakter sa mga pinapanood. Diba? O kaninong linya ito? Akin ka lang, rigor. Kaninong linya yan? Kay Lena. Diba? O kanino naman linya ito? Ay, ako'y pinatatawa mo. Sa tanda na ng asawa ko, mangyayari pa yan? Kita ninyo? Kay Sarah. Sinong Sarah? Yung nagbabalat ng patatas? Si Princess Sarah pala yon. Sarah, ang asawa ni Abraham. Oto nyo. Kailangan alam natin ang linyahan ng Diyos kaysa sa mga linyahan ng, hindi ko naman sinasabing masamang alam nyo yung linya nila. Diba? Kaninong linya ito? Great power means great responsibilities. Diba? Alam ninyo kay Spider-Man? Kanino naman linya ito? Paano pong mangyayari yon? Ako po ang pinakamahina sa aming angkan. Diba? Mga nagmi-midweek, alam. Sheesh! Very good. What else? Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your paths. Ano ibig sabihin naman yan? You want to know who made the plan? Acknowledge Him. Diba? Kilalanin mo siya sa buhay mo. I-welcome mo siya. Kahirap kilalanin ang hindi welcome. Gusto ko itong makilala, pero huwag kang papasok sa bahay namin, diyan ka lang sa labas. Makikilala mo lang daw ang isang person kapag nakasama mo siya at least 24 hours sa iisang bubong. Diba? Pero imposible mo makilala yung hindi mo naman nakasama, yung hindi mo winelcome sa buhay mo. Diba? Pero kahit si Pas, pero winelcome mo minsan sa buhay mo, di ba kilala mo? Minsan nga, mas kilala pa ni ex yung kaysa kay present eh. Bakit? Kasi i-winelcome mo siya sa buhay mo kahit Pas na siya. Kahit ex na siya, winelcome mo siya minsan sa buhay mo, kaya kilala mo siya. Kaya minsan, mas kilala mo pa, mas alam mo ang toyo niya, kaysa dun sa present niya. At dahil hindi masakyan ni present si ex mo, ano nangyayari? Anong sinasabi mo? Unhappy for you. Di ba? At kung hindi ko alam ang lyrics na hindi ko alam. Naririnig ko lang. Papatingin sa akin si Pastor wala akong makitang link May mga nakita akong link sa Facebook full movie link. Pag-click ko, saging, ay talaga naman. Ay ilang beses ko na nakita yung link. Ito na siguro, ito na talaga. Pag-click ko saging, ay talaga.
Pakiusap ho doon sa magsusumba sa Thursday. Huwag naman gayon ng datingan, ha? Ay, talaga. Okay. May sasabihin ako sa inyo. Sabi doon sa verse ni Lord, for I know. Sabi mo nga, for I know. May tatanong ako sa inyo. Bakit I know ang sabi ni Lord at hindi you know? Ay pwede namang ipaalam na agad sa iyo dahil yun naman planong yun para sa iyo. Ba't di pa pinaalam sa iyo? Para sa iyo nga. Eh kung para sa iyo na, bakit si Lord pa nakakaalam? Ba't hindi mo alam? Labo, no? Bakit I know at hindi you know? Sino po nakakakilala kay Joseph the Dreamer? Yan. Tinan mo nga yung katabi mo. Mala Joseph the Dreamer ba yan? Upo, kanina pa po nananaginip. Gisingin mo. Dayo pa yan ang tulog dito. Kaya naman na. Okay lang, okay lang. No problem. Yan ay nakikinig yan in spirit. Huwag niyong abalahin. Okay. Si Joseph the Dreamer po, sa mga nakakakilala, alam niyo nangyari sa kanya, di ba? Ang ganda ng dulo, naging prime minister siya ng Egypt, next to the Pharaoh. Siya ang tagapamahala. Pero hindi naman yun instant eh. Ano ibig sabihin? Kung pinaalam na agad ni Lord kay Joseph the Dreamer ang plano niya, ang kalahat-lahatan, malamang sabihin ni Joseph the Dreamer, Lord, ayaw ko niya. Bakit? Ang salimuot nang nangyari kay Joseph the Dreamer, di ba? Kung nalaman ni Joseph the Dreamer ang buong detalye ng plano ni Lord sa kanya, aayaw si Joseph the Dreamer. Bakit? Si Joseph the Dreamer po ipinagbili ng mga sarili niyang kapatid. Di ba? Imagine ninyo si Pitts, kilik-kilik ng mga kapatid niya dahil mas malalaki sa kanya. At ipinagbili. O, di ba? Aayaw na agad si Joseph the Dreamer, tapos naging alipin siya ni Potiphar. Oh, sino kang gusto maging alipin dito? Wala, mapwera na lang kung talagang ang kantahin mo, ako'y alipin mo kahit. Tapos, ginagawa mo ng tama, ginagawa mo na kung ano ang dapat mong gawin, ipinakulong ka pa sa kasasalang hindi naman talaga ikaw guilty. Gusto mo yon? Ipapakulong ka kahit wala kang kasalanan? Hindi mo gugustuhin yun. Tapos, ang daming nangako sa kanya, tutulungan kita pag ako'y nakalabas dito, tutulungan kita dahil natulungan mo ko, na-interpret mo ang dreams ko. Tutulungan kita pag ako'y nakalabas dito, sasabihin ko sa Pharaoh na ikaw igayon. Mabuti kang tao. Oh, nakakalimutan ng mga nangako. Oh, yung ikaw ay pinangakuan, hindi tinupad. Sino may gusto nun? Ayaw mo nun. Kaya kung pinakita at pinaalam na agad ni Lord kay Joseph the Dreamer ang buong detalye ng plano ni Lord sa kanya, ika naman siguro ni Joseph the Dreamer, Lord, ayaw ko niya. Then, tell me, bakit si Lord ang may alam at hindi ikaw? Kasi pag nakita mo, baka ayawan mo. At tumahimik ang buong kalawakang. Kanina nagtanong ako, sinong gustong malaman ang plano ni Lord sa buhay mo? Ngayon tatanong ko ulit, sino ang gustong malaman ang plano ni Lord sa buhay mo? Kaya nga, ito ang disclaimer. Kilalanin mo ang nagplano para makita mo man ang gaano kasalimuot ang pagdadaanan mo, makakapagtiwala ka dahil kilala mo ang nagplano at alam mo na ang nagplano sa iyo ay ang plans is to prosper you and not to harm you. Everybody say, not to harm me. Not to harm me. Even though it looks like it is intended to harm me, pero ito ang sabi nung nagplano, His plans for me is not to harm me. Makakapagtiwala ako anumang salimuot ng pinagdadaanan ko. Pastor, ang dami kong pinagpe-pray. Ang dami ko pong gustong mangyari, ba't hindi sinasagot ni Lord? Yun ho yun ang mga isa sa nagpapasalimuot ng aking lakad na ito sa relationship ko kay Lord. Meron ho akong
gustong-gustong boy. At ang sabi ko nga, gusto ko siya, akin lang siya. Matindi. Love pa yan, ining, baka yan ni obsession na. Alam nyo ba na ang bawat no ng Diyos ay I love you niya sa'yo? Pagtiwalaan mo ang plano. Sino po nakakakilala kay Billy Graham? Ano masarap yung pagpasko? Si Billy Graham po ay isang American evangelist. Matindi po itong lingkod ng Diyos. Ang daming nakakilala kay Lord ng totohanan ng dahil sa taong ito. Matinding pastor, matinding lingkod ng Diyos. At meron pong kwento ang kanyang misis, si Ruth Graham. Yan. Anong pangalan ng anak nila? Anong manggo? Nasabi na mga nasa isip ninyo Nababasa ko kayo Pero basahin natin. Basahin natin kung anong sabi ni Ruth Graham. 1, 2, 3, basa. God has not always answered my prayers. If He had, I would have married the wrong man several times. Sabi ni Ruth Graham, ako'y pasalamat sa Diyos na hindi niya sinasagot lahat ng panalangin ko. Kasi kung noon, sinagot na niya ng sinagot lahat ng panalangin ko, malamang ang mapapangasawa ko ay maling lalaki at paulit-ulit pa akong magkakamali. Diba? Kaya pwede ba sabihin natin ngayong naunawaan mo, salamat Lord sa iyong mga no. Diba? Kasi yung mga no ni Lord na yon, dinala ka sa magandang plano niya para sa iyo. Di mo maunawaan, nasasaktan ka, nahihirapan ka, nakakabigo, para bagang hindi ako mahal. Kaya nga, ito ang number 1, kilalanin mo ang nagplano. Alamin mo ang tinitibok ng puso ng nagplano. Para makapagtiwala ka sa kanyang mga gagawin pa, within His plans for you. Praise God. Palakpakan natin ang the best of Jesus. Number 2. Di ba kanina, for I know. Number 2, for I know the plans. Everybody say, the plans. Sino rito matagal mo nang alam yan, Jeremiah 29:11? Pero napansin mo ba na plural yung ginamit, plans, hindi plan? Matagal mo na napansin? Ngayon, tatanong ko, bakit plans? Bakit plural? Ba't hindi plan lang? Ba't ang dami yatang plano ni Lord sa akin? Natanong niyo rin yan? Ganito kasi ako mag-aral nito Tanong ako ng tanong kay Lord Bakit plans? Kasi po, hindi naman kasi natin laging nilalakaran yung mga plano ng Diyos. Merong pasaway, merong ayaw pa rin sumunod, ayaw mag-submit, ayaw gawin at i-apply kung ano ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya pag nabigo si Lord sa iyo sa kanyang plan A, ay di plan B naman. Are you there? Naku si Ray. Aray ng plan A ko kay Ray, ay sari-sari pa ang ginawa. Wala, hindi na magkakaigi sa plan A, plan B. Tingnan natin, baka uobra si Ray din sa plan B ko. Sabi ng mga anghel, naku Lord, kita nyo na gano'n pinagagagawa, ako sala na naman. O sige, latagay, plan C. Hindi nananawa ang Diyos at hindi mauubusan ng paraan ng Diyos hanggang marating mo ang sukdulang plano niya sa buhay mo. Kaya plans. Tingnan nyo, Ephesians chapter 2, verse 10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga, everybody say, na mga, plural na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Everybody say, lakaran. Ang problema, hindi naman kasi nga laging kung ano yung inilatag ni Lord o inihanda ng Diyos sa iyong mabuting gawa, siya mong nilalakaran. Kaganda-ganda ng kalsada, ikaw yung nag-o-off-road para may thrill. Andito, adrenaline rush. Samantalang ispaltado at flat, patag na patag yung kalsada, gusto mo ito sa luwak-luwak.
Sinabi ni Lord, dini ang daan, hindi, dini ho ako. Ay, anak, arumahan yan. Hindi ho, yan nyo. Para may trail. O di nasaktan ka. Lord, nasakit. Nasabihan na kita, arumahan yan. Tinikan yan, aray patag. Dini ka. At pag di natin yung nilakaran, everybody say, nilakaran. Ano sasabihin ni Lord? Plan B. Latagay ang plan B. O, lakad diyan, lakad. Iisa ang dulo niyan. Lakad. Hindi na naman lumakad. Plan C. Baka kasi hindi lakaran ang plano ni Lord. Romans 8:28. At alam nating ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, sa kanilang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Nakita ninyo? Ano nakalagay dyan? Gumagawa ng lahat ng bagay para sa ikabubuti. Kaya kapag hindi ka umaayon sa plan A ni Lord, iaayon ka niya sa plan B. Pag di ka pa rin umaayon sa plan C, sa plan D, sa plan E, dire-diretso yan. Sino na nakakita na nung beta-beta sa akin yun yung banana Q? Ay, ang haba. Kaya banana Q, R, S, T, W, X, T, U, B, W, X, Y, Z. Ang haba nung banana Q, gayang kahaba. Wala, hindi masyadong nabenta. Lugay sa banana Q. Malamig ngayon, kaya ang benta ngayon, lugaw Okay. Ang Diyos ay hindi mauubusan ng plano. Hindi siya mauubusan ng paraan. Sinong natutuwa doon? Palakpakan mo ng dabi si Lord. Again, I have a good news for you. Ang Diyos ay hindi mauubusan ng plano. Kaya plans. Hindi siya mauubusan ng paraan para marating mo ang perpektong kalooban niya sa buhay mo. That's the good news. Palakpakan muli si Lord. I have a bad news. Palakpakan mo si Lord. Ayaw pumalakpak ng iba. Ay, seryoso ko. Ang good news, hindi mauubusan ng paraan si Lord. Meron akong bad news. Ang bad news, tayo ay nauubusan ng panahon. Ano ibig sabihin? Sabi nung isang pasaway, wala dito nun. Nasa di ko alam. Sabi nung pasaway, yun naman pala maraming plano si Lord sa akin. Di kahit ako'y magpasimplang-simplang, lagi pa rin gagawa ng paraan ni Lord yan. Ayun ang plano mo. Di ko ako man may lumampas sa plan C ni Lord. Di may plan A1 yan, may plan A2, may plan A3. Sasagadin ko na. Hindi naman nauubusan ng paraan pala si Lord. Oo nga, hindi nauubusan ng paraan si Lord. Ikaw, nauubusan ka ng panahon. At huwag mong hayaang maubos ang panahon mo sa pag-aaksaya mo, sa paglakad, sa hindi mo dapat lakaran. Dahil pag inaabot ka ng iyong katapusan, nawala ka sa daang pinalalakaran ng Lord sa iyo, ewan ko kung saan ka shoot. Are you there? Nakuha niya. Kaya yung bad news na yon, pag nakuha mo lesson, good news na rin yun. Baka kasi yung iba ang isip, yun pala na may madaming plano si Lord na maganda sa akin, di i-enjoy ko muna. At pag ako'y mga 40, 50, ay saka ako magtitinaw. Mabuti nga kung abutin ka ng gayong panahon. Ang isa pa, hindi ka ganang hihinayang, samantalang yung mga ngayon na unawaan ito, hinayang na hinayang at nagsasabi, paulit-ulit sinasabi sa akin, Pastor, kung noong pa'y alam ko na ito, di sana ay pinag-igi ko na, di sana ay lumapit na ako kay Lord. Sayang! Are you there? Oo nga't di nauubusan ng paraan ng Diyos, tayo nauubusan ng panahon. Huwag mong sayangin. Alamin mo na agad kung ano ang sukdulang plano ng Diyos sa buhay mo at lakaran mo na. Ang target natin, church, ay hindi yung plan B o plan C o plan D. Ang target mo yung plan A ni Lord. Para less hassle, less heartaches.
Yung iba kasi, bago magtino, gusto'y durog na muna ang puso. Sa dami na ng pinagdaanan, sakala ang magdidesisyon, mabait na talaga ako, ayaw ko na, masakit na. Another thing, huwag sayangin ang panahon, maaga pa lang ay umayon na sa plano ng Diyos sa buhay mo. Meron pa isang nagtanong sabi, kung ang Diyos ay may plano na sa buhay ko, ako ba magpaplano pa? Ay may plano na pala si Lord sa buhay ko, ako hindi na magpaplano. Tanungin kita, kung ikaw ay dalaga o kung ikaw ay binata, ikaw ay mapapaibig sa walang plano sa buhay. Anong plano mo? Ano yun? Ano yun? Ano yung plano? Walang kaplano-plano talaga yun. O kaya naman, tinanong mo, kung wala siyang plano sa sarili niya, anong plano mo sa akin? Di ba? Hoy, baka may girlfriend ka, may boyfriend ka, lalo na kung ikaw ay babae, alamin mo kung anong plano ng boyfriend mo sa iyo. Anong plano mo sa akin? Kailangan pa ba yun? Maghanap ka ng iba. Di ba girls? Sino rito yung girl ka, tapos mayroon kang natatanggap at nararamdamang security sa partner mo kung wala naman siyang kaplano-plano sa iyo? Dati na alam mo yan, ang tagal-tagal nyo na kailan mo ako pakakasalan? Ikaw naman, kasalan na agad. Anong kasalan na agad? 50 na tayo? Saka ito yung madalas ko sinasabi sa mga kabataan, uulitin ko lang, lalo kung hindi mo pa naririnig. Bakit ka mag-girlfriend? Bakit ka magbo-boyfriend? Para mapangasawa. Kaya kung hindi yun ang iyong plano sa pagbo-boyfriend, pag-girlfriend mo, sala yan. Ikaw, bakit ka nag-girlfriend? Collect and collect, then select. Sala sala utoy. O ikaw, bakit ka nagbo-boyfriend? Galit po ako sa tatay ko. Abay, sala ining. O ikaw, bakit ka nag-girlfriend? Maggagawaan na ho ng thesis. Parang mali. Bakit ka magbo-boyfriend? Bakit ka mag-girlfriend? Kasi mag-aasawa ka na. Pastor, bata pa po ako. Di alam mo na. Pastor, nag-aaral pa po ako. Di alam mo na. Pag may nagtatanong sa akin, Pastor, masama ga pong habang ako nag-aaral pa, mag-girlfriend na o mag-boyfriend na. Ang aking sinasagot, tanong din. At ito ang tanong na sagot ko. Mag-asawa ka na ga? Sabi nung isa, hindi pa po naman. Grabe naman kayo, Pastor, 2nd year lang po ako. Siya mag-aral. Pastor, hindi niyo sinagot yung tanong ko. Okay ka lang po, ako po yung magbo-boyfriend na o mag-girlfriend na. Ikaw yung mag-asawa na? Hindi pa nga po, ako nga po yung bata pa. Siya mag-aral. Grabe naman kayo, Pastor, para naman kayo hindi rin na-inlove noon. Na-inlove ako, pero hindi ako nag-girlfriend. Wala lang ako nasagot sa inyo. Ba't mo alam? Hindi naman nga pa ako mag-aasawa. Iba naman ang prinsipyo natin, iba't iba yan. Kung ako tatanungin nyo, ito personal ko lamang. Ako kasi nahihiya na ang ipanglilibre ko sa nililigawan ko ay galing sa aking mga magulang. Yun naman ay personal ko lamang bilang isang lalaking may prinsipyo sa buhay. Kahirap kasi naman nung gagawa ka ng paraan, paano ga? Lahat na may gagawin mo para sa pag-ibig naunawaan ko naman yan. Gagawa ka ng paraan, minsan ay nakakapagyabang ka na, Mami, may project po kami. Anong project? Project, Project kanape. Kanape po ang tawag. Kanape. Anong kanape? Naku, yun po, wag nyo nang alamin masyado, di nyo po masyadong basta mahal ho yun. Yun ho, galing pang Dubai, yung kanape. Yan gayon, yun guys, sa mga software gayan. Opo, malambot po yun.
chocolate pala. Alam niyo yung kanape? Kanape bars. No? Sa lahat po ng gustong mag-order, wala po ako nun. Wala. Dragon fruit, may kilala ho akong may source. Malalaki, magaganda. Yan. Rehencia Dragon Fruit Farm. Oh. Order ho kayo kay Nabiber. Oh, talaga. Ang mga dragon fruit ho do'y malalaki. Talagang literal na dragon ang may kanya. Hindi. Ang ano. Basta magaganda ho. Saka matamis. Ayan ha. Ayos na ha. Okay. Nasa na ako? Ba't gawin napaparoon na? Ang Diyos ay hindi maubusan ng plano, hindi siya maubusan ng paraan. Okay, hindi na ba ako magpaplano? Ayan. Proverbs 16:9. Basa. Ang tao ang nagpaplano, ngunit nasa Panginoon ang kaganapan nito. Magplano ka din. Magplano ka. Tapos i-guide ka ni Lord. I-guide ka ni Lord. Okay. Kung mapapansin ninyo, inuna kong sinabi sa inyo, kilalanin mo ang nagplano. Kilalanin mo si Lord, magkaroon ka ng maayos na relationship kay Lord. Bakit? Pagka maayos ang relationship ng tao kay Lord, di siya magpaplano ng mga planong makakasakit sa puso ni Lord. Kaya inuna ko yun kaya yun na number 1 Kasi prerequisite yun. Kasi bakit may mga planong hindi nangyayari, hindi in line sa plano ng Diyos sa'yo. Paano po ako magkakaroon ng planong inline sa plano ni Lord sa akin? Kilalanin mo ang Diyos. Okay. Last na po. At ako dito na magtatapos ng part 1. Ang part 2 po, next Sunday. Di ba kanina, for I know. Tapos ngayon, for I know the plans. Ngayon naman, for I know the plans I have for you. Sabihin nga nating lahat, I have for you. Again, basahin natin, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. May plano ang Diyos sa atin, at ang plano niya sa atin ay maganda. Hindi para ipahama ka, kundi para bigyan ka ng magandang kinabukasan. Okay? Pastor, ang pangit ng aking ngayon. Hindi ko maunawaan, hindi ko masakyan ang nangyayari sa aking ngayon. Ang pangako ng Diyos, ang maganda mo ay kinabukasan. At pag ang Diyos ang nagsabi ng blessing, pag ang Diyos ang nagsabi ng maganda, ang sinasabi niya ay hindi lamang yung pagpapalang pisikal, kundi yung maayos ding puso, maayos na karakter. Lagi ko ito rin nababanggit at uulitin ko lamang, si Lord, hindi lamang nakatingin sa comfort mo, nakatingin sa karakter mo. Ang tao pag nananalangin, gusto niya comfort. Lord, baguhin mo ang sitwasyon ko. Iayon mo sa gusto ko. Iayon mo sa kung saan magiging komportable ako. Yan ang panalangin ng tao. Samantalang ang gusto ng Diyos, gusto ng taong ayusin at baguhin ang sitwasyon, gusto ng Diyos ayusin ay puso. Kasi sa kahuli-hulihan, it's not the material things and the things surrounding us na madadala natin sa langit. Sa kahuli-hulihan, ang dala mo sa langit, it's your character. Let me ask you, yan bang ugali mo ngayon, pwede na sa langit? Tanungin mo nga yung katabi mo, pwede na ba sa langit yung ugali mo? Oh. Pag may mga tuyuhin pa rin yan, hindi pwede sa langit. Yung lagi na lang ang sabi ng boyfriend o sa girlfriend, alam mo, para kang adobo. Kulang pag walang toyo. Meron yan. Yung lalaki naman, napaka-pride. Magsosorry lamang, hindi pa magsorry. Sabi naman ng lalaki, ang mahirap ho ay yung magsosorry sa kasalanan, hindi ko alam. Sabi ng babae, basta! Basta magsorry ka na lang. Ano nga nagawa ko? Basta! Kala ko ba mahal mo ako? Oo nga, mahal kita. Ba't di mo pa rin ako kilala? Na ano? Basta. O, di ba? Nagtanong daw si Adan, Lord, ako po'y nalulungkot na. Bigyan niyo po ako ng perfect soulmate. Sabi ni Lord, mahirap yung hinihingi mo.
Dahil ang katumbas niyan ay isang kamay at isang paa mo? Oo, Lord. Perfect soulmate po hinihingi ka? Ang katumbas isang paa at isang kamay ka? Oo. Ano ka madami sa akin? Marami pala akong ribs. Mabawasan man ako ng isa, hindi na masakit. Lord, anong maibigay mo sa akin sa isang rib? Sabi ni Lord, meron naman. Ay di mahirap ka pulong. Hindi mo sakyan. Sinabi mong diyan ka lamang, itataboy ka, pag iniwan mo, hahabol-habol. Yan ang maibigay ko sa isang rib. Pwede na raw, pwede na. At di yun, sisihin nyo si Adan. Okay, hindi, biro lang ho yan, walang nangyaring ganyan, ha? Ayan. Everybody say, for I know the plans I have for you. Na kanino daw ang magandang plano? Na kay Lord? Ay, ba't sa girlfriend mo hinahanap? Bakit sa boyfriend mo hinahanap? Closing prayer na tayo. Na kanino raw ang magandang plano? Bakit sa trabaho mo hinahanap? Na kanino raw ang magandang plano? Bakit sa bisyo hinahanap? Na kanino raw ang magandang plano? Bakit pilit sa mundong ito hinahanap? Ang magandang plano ay na kay Lord. Hanapin natin kay Lord. Sige, palakpakan mo si Lord. Imagine this. Parang redundant na si Lord, pero maganda na uunawaan. I know the plans I have for you. Plano na nga niya, tapos sinasabi pa niya, nasa akin. Bakit? Nililinaw ng Diyos na nasa Kanya para hanapin mo siya. Kasi pag hindi malinaw na kay Lord ang magandang plano, iba nga hanapin mo. Iba ang ipupurso mo. Merong isang mayamang lalaking napapunta sa isang bukid at di niya ine-expect na may napakalaki at napakagandang bahay na makikita siya sa gitna ng kabukiran. Sabi niya, ang pagkakakisig ng bahay na ito, talagang ang gawa ang ganda. Hindi basta malaki, ang detalya'y napakaganda. Gusto ko rin magpagawa ng ganito. Gusto ko rin. Sinong gumawa ng napakagandang bahay na ito? Sabi ng mga kahanggang, ay bakit ho, hindi ang may-ari ang hinahanap ninyo, di yung may-ari ho ang inyong tanungin. At siya ang may-ari, di siya makakasagot din sa inyo. Sabi ng mayaman, alay, hindi yung may-ari ang hanap ko. Kasi, uungat kanya yan, pero hindi naman niya maiipaliwanag ang plano ng bahay na yan. Sino rito talaga yung, ikaw ang may-ari ng bahay, ang ganda ng bahay mo, at naipaliwanag mo kung paanong nangyari iyon? Alam mo kung paano basahin ang plano? Hindi. Kaya sabi ng mayaman, kaya ang hanap ko ay hindi yung may-ari. Ang hanap ko ay ang gumawa at may hawak ng plano. Dahil gusto ko ring magkaroon ng magandang bahay na kagaya nito. Sino rito yung nabe-bless ka kapag may nakikita ka na ang ganda-ganda na nangyayari at ginagawa ng Diyos sa buhay niya? Diba? At madalas, ang ginagawa ng mga taong gayon, nalapit doon sa taong kapwa-tao niyang yon. Hoy, anong sikreto mo? Ang ganda ng buhay mo? Ba't ang ganda ng nangyayari sa buhay mo? Kailangan, kung ikaw naman yung taong nakakitaan ng kagandahang ginagawa ng Diyos sa buhay mo, dapat marunong ka sumagot. Dapat na sinasabi mo, huwag ako ang kilalanin mo. Ang kilalanin mo ay yung may hawak ng plano ng buhay ko kung ba't ito'y naging magandang kagaya nito. Okay? Let's all stand up, please. Tayo po tayo. Ako personally, aminado ako, mahabang panahon, mas interesado ako sa magandang plano kaysa sa nagplano. Hindi ko alam kung ikaw gayon din. Ayaw na kitang idamay, ako na lang. Pero kung kagaya ka ni Pastor, at aminado kang sa mahabang panahon, mas interesado ka sa magandang plano kaysa sa gumawa ng plano, kaysa sa nagplano. Ito na ang pagkakataon natin na sabihin kay Lord, Lord, this time,
Gusto kong baguhin ang puso ko. Baguhin mo ang puso ko. Ngayon, mas naunawaan ko, mas mahalagang kilalanin ang nagplano dahil doon pa lang talaga namin lubusang mauunawaan ang plano. Sino rito, once again, gusto mong maunawaan ang perfect plan ni Lord sa buhay mo? Gusto mong maranasan yung mga plans ni Lord for you to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future? Kilalanin mo si Lord. Lapit palalo sa Diyos. Sige. Let's worship God. We worship you, Lord. We want to know you more. We want to know you more. We want to experience your love. Gusto naming makilala ka. At gusto namin, Lord, maranasan ang pag-ibig mo. Patuloy niyo pong i-reveal sa amin ang inyong love. Mapapagkatiwalaan lang talaga namin lubos ang plano mo. Kapag naunawaan naming mahal na mahal mo kami, ikaw na mismo gumawa ng planong iyon. Reveal us your love. Reveal us your love. Than what I can dream of. Your love is deeper. It's the greatest of all. Come on, let's worship the Lord. Your love is higher than the skies above. Your love is wider than what I can dream of. Your love is deeper. It's the greatest of all. Your love is higher than the skies above. Your love is wider than what I can dream of. Your love is deeper. It's the greatest of all. Your love is higher than the skies above. Your love is wider than what I can dream of. Your love is deeper. It's the greatest of all. Let me pray for you. Father, maraming salamat po sa biyaya na makarinig ng iyong mga salita. Salamat po sa pagpapaalala sa amin that you have plans for us. You know your plans for us. You have it. Kaya marapat lamang na ikaw ay kilalanin namin, ikaw ang hanapin namin, ikaw ang hangarin namin sa aming mga buhay. Thank you. Kasi ang plano mo sa amin is to prosper us and not to harm us, to give us hope in the future. Kaya hayaan niyo po, Lord, bagamat ang aming dinaraanan na portion ng plano mo sa amin ay mga bahaging di namin maunawaan, hindi namin masakyan, pero kami po, sa biyaya ninyo ay patuloy na magtitiwala dahil nauunawaan, nalalaman namin, nakikilala namin na ang nagpaplanong ito sa buhay namin ay mahal kami. Diyos na mabuti, Diyos na ang plano ay hindi para kami ipahama, kundi para sa aming ikabubuti. Thank you, Lord. I pray in Jesus' name na ang buong JA1 San Jose family ay pamilya ng Diyos na patuloy at patuloy mananangan at magtitiwala sa magandang planong inihanda mo para sa aming lahat. Thank you, Lord. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo.